mas handa na? See, we have a God who does not simply walks away. Kaya tayo din, hindi rin tayo dapat mag-walk away kay God. Okay, so let's just hear God's word. Ihatid sa atin ngayon ni Pastor Nat. Good morning sa ating lahat. No, maraming salamat sa Panginoon dahil medyo gumanda yung ating panahon. Alam ko for the past few days tayo ay inuulan at kaya pala kanina medyo hindi traffic laban pala ni Pacquiao ngayon, no? So bibilisan natin para makapanood na tayo. Malaking TV natin dito habang kumakain mamaya. So, ako pinagpapasalamat sa Panginoon na kayo pumuli ay aking nakita. Talagang nakakapanibago kasi every week sa ah, prayer meeting and book study lang tayo through online nagkakakitaan. So it's really a blessing for me na makita kayo harap-harapan, no? So for this morning, ang ating pong topic ay matatagpuan sa aklat ng Daniel. Ano? I'm really uh, during this past few weeks, ang aklat po ng Daniel ay ang nagiging daily devotion ko. And I would like to share sa inyo yung unang chapter ng Book of Daniel. No, pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal, Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat, we praise you, Father God, for all of your goodness and your greatness in our life. Maraming maraming salamat, Panginoon, for the opportunity and this privilege to worship you, to honor you, and to glorify you, Father, in spirit and in truth. Lord, may you please be with us this morning. Kay po nawa, Panginoon, ang magtama ng aming puso. And Father, we beg for mercy. We beg for pardon sa mga pagkukulang, sa mga pagkakamali, sa mga pagkakasala. To everything, Panginoon, na aming ginawa na hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon, patawarin at kahabagan niyo po nawa kami, O God. Father, for this morning, kayo po nawa ang magturo sa amin, kayo ang magpakita ng inyong salita, kayo ang magpaunawa ng inyong kabanalan, at magpakita ng aming kasalanan, Panginoon. Father, rebuke us sa inyong mensahe and help us, Father, to learn our sinfulness, to repent, Lord, and to walk with you, Panginoon, sa umagang ito. Maraming maraming salamat, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Kaawaan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan namin, Lord, ang kalaliman, kagandahan, at makita namin, Panginoon, ang kayamanan ng inyong salita. Maraming maraming salamat, amin dakila at makapangyarihan na Panginoon. And everything, Father, we give back to you. We ascribe to you all the glory and praise that to you alone, you deserve all of this. In Christ's most wonderful name we pray, our Savior. Amen. So para mas maintindihan natin, balikan natin ang pinakasimula ng lahat. Let's go back sa Book of Genesis. Bago tayo pumunta sa aklat ng Daniel, so kailangan natin ng simple history about this. Nagsimula ang lahat nung si Joseph ay naging prime minister. Kanyang dinala ang kanyang family sa lugar ng Egypt. Sila po ay 70 during that time. Okay, na pag-aaralan po namin yan sa aming Exodus na book study ngayon. 70 sila. Sila po ay nanatili sa lugar ng Goshen. And as time goes by, ang ating Panginoon, tinupad niya ang kanyang pangako kay Abraham. They became a great nation. Dumating ang time, pinadala ng Panginoon si Moses, sila ay nakaalis ng Egypt, at sa loob po ng 400 taon, 400 years, walang hari ang mga Israel. Ito po ay tinatawag natin na theocracy. Wala silang king. Pero pastor, sino po ang nagli-lead sa kanila? From the word itself, Theo, God. Ang Panginoon, ang kanilang presidente, ang Panginoon ang nagbibigay ng solusyon sa kanilang problema pinansyal, agrikultura, pamilya, lahat ng sekto ng pamumuhay. Ang Diyos po ang nagli-lead sa kanila. Pero in the book of Samuel, medyo nainggit sila. Sabi nila kay Samuel, bakit naman ganon? Yung ibang mga bansa, may mga hari. Gusto namin ng haring nakahawakan. Yung nakikita, sinabi ni Samuel, ito yung downside. Pag nagkaroon tayo ng hari, magkakaroon ng tax. Yung mga hayop na inaalagaan nyo, kukunin ng hari. Yung mga anak nyong lalaki, pagkatrabahuin. Yung mga anak nyong babae, paglilingkurin sa palasyo. Gusto nyo pa ba ng hari? Siyempre, dahil matitigas ang ulo nating mga tao at ng mga Israelita, yes, we want a king. At ang unang hari ng Israel, do you remember who he is? King Saul. After ni King Saul, dumating si King David. After ni King David, si King Solomon. Nagkaroon ng dalawang anak si Solomon, si Jeroboam at si Rehoboam. Yung dalawang magkapatid nag-away, nagkaroon ng civil war. Ang Israel, nahati po ang Israel sa Northern Kingdom at Southern Kingdom. Meron pong 10 tribo na umanib sa Northern Kingdom and they eventually called as the Kingdom of um,
kingdom of Israel, no? And sa loob po ng 209 years, okay? Ito pong Israel ay naging okay naman, pero sila po ay sinakop ng mga Assyrian. Ngayon, yung mga Assyrian at mga Israelita nagkaroon ng anak, dito po nabunga yung mga Samaritan. Okay? Ngayon po, yung Southern Kingdom naman ay nagkaroon lamang sila ng dalawang tribes na pumanig sa kanila. And they are later known as Judah. At sila po ay naging kahit pa paano, nagpatuloy for 325 years. Pero due to the severity ng kanilang kasalanan, sila po ay pinarusahan ng ating Panginoon at sinakop sila ng Babylon. At nasa book of Daniel na po tayo ngayon. Ang sabi ng Daniel chapter 2, ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Haring Jehoiakim. So kung ating makikita, Pastor, bakit natatalo yung mga anak ng Diyos? Mahina ba yung ating Diyos? Actually, no. Hindi mahina ang ating Panginoon. Powerful ang ating Diyos. Kaya nga napakalino sa verse 2, ibinigay ng Panginoon. Hindi sinabing tinalo ni Nebuchadnezzar ang ating Panginoon. Ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Haring Jehoiakim ng Juda kasama ang ilang kagamitan sa templo ng Diyos. Ang ginawa po ni King Nebuchadnezzar, hindi niya lamang tinalo yung Israel, kumuha pa siya ng mga gamit sa temple. Pinang-display niya sa kanilang templo sa Babylon. It is a sign for them na tinalo namin yung Diyos ng Israel. Okay? Tinalo namin yung Diyos ng Israel. Alam niyo po, bakit hinayaan ng Panginoon na sakupin ang Southern Kingdom? Number one reason is idolatry. Sobrang lala ng kanilang idolatry during this time. Meron silang dalawang Diyos na mahal nila. Number one is si Baal. Si Baal is a god of rain. Ano ang number one source of income ng mga Israelita? Agriculture. Kailangan nila ng ulan. Kapag maganda ang ulan, maganda ang ani. Kapag maganda ang ani, madaming pera. They love money. Don't get me wrong, hindi sila talaga 100% kay Baal. Sumasamba sila kay God. Pero gusto nila, the more the merrier. Okay, dagdag natin si Baal. Para kung sino magpaulan, okay pa rin. No? Meron tayong magandang ani. Pangalawang Diyos na mahal nila, si Asherah. Asherah is the goddess of fertility. Pag-multiply, yung panganganak. Hindi lamang gusto nila si Asherah dahil nagbibigay siya ng anak, kuno, but they love the way they worship Asherah. And they are worshiping Asherah through immorality. Dito pa nagsimula yung mga prostitute sa loob ng templo. In the book of Jeremiah, sinabi doon na kahit sa loob ng templo ng Panginoon, andun ang mga simbolo ni Asherah. So these people of Israel love two things, money and immorality. And because of that, sabi ng Panginoon, dahil matigas ang inyong ulo, kailangan niyong maparusahan at sinakop po sila ng mga Babylon. Alam niyo mga kapatid, one of the realization that we should get sa first two verses pa lang, may mga sitwasyon sa ating buhay na iaalaw ng Panginoon na maranasan natin yung kaparusahan ng ating mga ideas. Tinatapik tayo ng Panginoon. 325 years. Unfair ba ang Panginoon? Of course not. Sa loob ng 325 taon, ang Panginoon ay nagpapaalala sa kanila. Bumalik kayo sa akin, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, tumalikod kayo sa inyong mga pagkakamali. Pero matigas ang ulo ng mga tao. At ganoon din tayo minsan. At kapag ang Panginoon ay nakikitang hindi na tayo nakikinig sa mga simpleng pitik, sa mga simpleng tapik ng Panginoon sa atin, hahayaan niya tayong mahulog sa consequence ng ating kasalanan. Kasi minsan ang Panginoon, pinipigilan pa tayo eh. Alam ng Diyos na masakit yung kapag naranasan natin. Ayaw ng Panginoon na makita ang kanyang mga anak ay kinakawawa ng ibang lahi. Pero dahil matigas ang kanilang ulo, God allowed them to experience the pain of their own consequences. Ngayon, pagdating ng verse 2, according to Josephus, a famous historian, nalaman ni Nebuchadnezzar na yung tatay niya mamamatay na. So, kailangan niyang bumalik ng Babylon. Ang sabi niya sa verse 3, ating basahin ng verse 3, ang sabi dito, inutos ni Haring Nebuchadnezzar kay Ashpenaz, ang punong opisyal ng palasyo niya, na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mga maharlika. Ang sabi niya, hindi ako uuwing wala akong dala. At bukod sa mga gamit sa templo ng Israel, alam niyo ang talino ni King Nebuchadnezzar. Hindi niya lang kinuha yung pera or yung mga, alam mo yun, yung mga material wealth ng Israel.
Kinuha niya ang greatest wealth ng isang bansa. Ano yun? Yung mga matatalinong bata. Dinala niya sa kanila. Ang sabi niya, pumili ka dyan, lahat ng mga matatalino kunin mo. Ang sabi ng verse 4, ito yung criteria. Kinakailangan ng mga ito ay gwapo. Makukuha kaya tayo doon? Malusog, matalino, mabilis kumilos, at madaling turuan. So, bawal pala yung anga-anga noon sa panahon nila. Di ka matatanggap. Para maging karapat-dapat na maglingkod sa hari. So, ang talino ni King Nebuchadnezzar, kinuha niya yung lahat ng asset ng bansa ng Israel. Dadalhin natin yan sa Babylonia. Hindi para maging katulong, hindi para maging alipin, gagawin nating asset ng ating bansa. Kaya doon po napunta sila Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, pagdating ng verse 3 and 4, ito po ay napaka-traumatic na bagay para kay Daniel. Bakit po, Pastor? Number 1, ang komunidad na nagbibigay ng halaga sa ating Panginoon, nawala. Ang kultura na nagbibigay ng respeto at pagmamahal sa Diyos, nawala. Ang mga paaralan na nagtuturo ng salita ng ating Panginoon, nawala. Ang institusyon at pamilya na kung saan ibinabahagi ang ating Panginoon, nawala. Napunta si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa isang bansa na walang pakialam sa ating Diyos. Kaya nga alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, and this is one of our realization ni Pastor Oscar in the book of Exodus sa aming book study, minsan hindi natin nare-realize ang importance ng ating kaligtasan. Kasi bakit? Libreng-libre. Meron bang pumipigil sa inyo na magsimba ngayon? Hinaharang ba kayo sa kalsada kapag malalamang pupunta kayo ng church? Hindi. Dahil sa sobrang libre, sa sobrang luwag, sa sobrang gaan ng kaligtasan, at ang kaligtasan ay para sa lahat, minsan nawawalan ng importance sa atin. Kinikilig pa rin ba tayo kapag nalalaman natin na for God so loved the world? Meron pa rin bang impact sa atin yung verse na yon? O sa sobrang natural at sa sobrang common at libre nung ating kaligtasan, we don't value it anymore. Privilege tayo, church, na madaming Kristiyano na pinapangarap ang buhay na meron tayo ngayon. Na libre tayong maglingkod, libre tayong magbasa ng Biblia, hindi tayo pinipigilan ng ating bansa, hindi tayo pinipersecute. Madaming Kristiyano ang pinapangarap lamang na tuwing linggo, we are comfortable sitting in those chairs, worshiping and listening the Word of God. At tayo, madalas we don't value that privilege. Ang dali sa ating ipagpalit ang araw ng linggo para sa ibang bagay. And this is one of the problem that Daniel is experiencing. Ang lahat ng pribilehiyo na maglingkod sa ating Panginoon, dahan-dahang nawala sa kanila. Pagdating ng verse 5, inutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. At pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, maglilingkod sila sa kanya. So sila Daniel ay nakapasok sa 3-year training program. At bukod doon, meron pa silang privilege. Kung ano ang kinakain ng hari, ayun din yung magiging diet nila. So kumbaga, magandang treatment. Hindi lamang physically, hindi lamang sa kanilang education, pero talagang well-treated sila. Kasi alam ni King Nebuchadnezzar na malaking assets sila. Pagdating ng verse 6 to 7, kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah na pawang mula sa lahi ng Juda. At ang unang ginawa sa kanila, pinalitan po ang kanilang pangalan. Ang pangalan ni Daniel, it means God is my judge. Ang ipinalit sa kanya ay Belteshazzar. Ito po ay pangalan ng isang Babylonian god. Si Hananiah, beloved by the Lord. Ang pinalit sa kanya ay si Shadrach, means illuminated by the sun, God. Araw, Diyos ng araw. Si Mishael, who is like God. Ang pinalit sa kanya ay Meshach, means Venus, the God of fertility. Si Azariah, the Lord is my help. Ang ipinalit sa kanya, Abednego. Ito po ay pangalan ng kanilang Diyos na si Nego. Kung ating titingnan, pinalitan ng pangalan nila Daniel at kanyang mga kaibigan, pero wala silang reklamo. Pero kung ating titingnan, pagdating ng verse 8, ang sabi dito, pero ipinasiya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin.
Nung pinalitan ng kanilang pangalan, wala silang comment. It's fine, palitan nyo. Pero nung nalaman nila nakakainin din nila yung pagkain ng mga Babylon, ang sabi ni Daniel, hindi ako kakain kasi hindi siya papayag na maging madumi. Ang sabi ng verse 8, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Kung ating titingnan, Daniel has every right na magrebelde sa ating Panginoon. Una, marahil namatay yung mga mahal niya sa buhay. Sila ay sinakop. At number two, kung ating titingnan, pwede ring sabihin niyang excuse na lang siguro ito. Nasa lugar kami ng mga kalaban, and defiance to the and disobedience to the command of a king, it means rebellion. Pwede siyang mamatay, pero sabi niya, hindi ako kakain. Kasi bakit ayokong maging madumi? Alam ni Daniel na kahit palitan ng kanyang pangalan, he knows his identity sa Panginoon. Palitan niyo man ang pangalan ko, Kristiyano ako. Anak ako ng Diyos. Walang magbabago doon. Hindi mawawala ang pagiging anak ko ng Diyos. Pero hindi ako papayag na gagawa ako ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Bakit labag ito? 3 reasons. Number 1, ang mga pagkain po na pinapakain sa kanila ay hindi tinatawag na kosher. Ito po ay nasa aklat ng Leviticus. Dito nakalista kung ano yung mga pagkain na malinis at marumi sa harapan ng Panginoon. At ayaw ni Daniel na suwayin ang utos ng Diyos. Number 2, alam ni Daniel na yung mga pagkain po na yun ay inaalay sa mga Diyos-Diyosan. At ayaw niyang kainin yung mga pagkain na defiled, madumi. And number 3, eating the king's food means fellowship. Nagpapa-under siya. Nakikisama siya. Nakiki-identity siya with them. Alam ni Daniel na kahit palitan ng kanilang pangalan, walang problema. Ang identity niya isang Kristiyano. Pero hindi gusto ni Daniel na hindi ayaw ni Daniel na i-compromise ang kanyang faith para lang makisama sa mga tao ng Babylonia. At sana ganoon din sa atin. Sa ating trabaho, sa ating school, sa ating work, sa ating community, whatever the place it is, wala pong problemang makisama. Walang problemang makipagkaibigan, pero don't sacrifice your faith just to compromise sa kung ano ang gusto nila. Pwede tayong maging mabait, pero wag niyong hahayaan na isasakripisyo niyo po ang inyong pananampalataya para matuwa lang ang ibang tao sa inyo. Remember, hindi lahat ng tao matutuwa sa pagiging Kristiyano natin. Hindi lahat ng tao matutuwa sa katotohanan na binabahagi natin. Sabi nga ni John MacArthur, no? Truth is offensive. Pag nagiging totoo tayo ayon sa salita ng Panginoon, madaming ma-offense sa atin. Kaya wag nating i-expect na sa lahat ng pakikisama natin magugustuhan tayo ng tao. Sometimes we need to compromise like Daniel kapag ang kapalit ay yung ating pananampalataya at ang ating testimony. Ngayon, ang sabi ng verse 9, nakiusap siya kay Ashpenaz, at kung ating titingnan, ito ang biyaya ng Panginoon. Ang sabi ng verse 9, niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan ni Ashpenaz. Niloob ng ating Panginoon. Alam niyo, ito yung biyaya ng pagsunod. Na hindi kinalugdan ni Ashpenaz si Daniel dahil mabait si Daniel. Kinalugdan ni Ashpenaz si Daniel dahil mabait ang Diyos natin. Mabuti ang Panginoon natin. Na nakikita ng Panginoon na tama ang buhay natin. Alam niyo po, ang sabi sa Proverbs 16 verse 7, kapag kalugod-lugod sa Panginoon ang pamumuhay ng isang tao, pati ang kanyang mga kaaway ay nagpipilitang makipagkasundo sa kanya. Kapag tama ang buhay natin sa Panginoon, kayang baguhin ng Diyos even yung puso ng mga taong kaaway natin. Even yung mga unbeliever. Kaya mga kapatid, alam nyo, huwag kayong matakot kung may mga times na kukontrahin nyo yung mga taong mas mataas sa inyo. Hindi dahil nagiging disrespectful kayo, kundi dahil alam nyong hindi na tama ang pinapagawa sa inyo. At higit sa lahat, ginagawa natin to dahil ano?
Mas okay nang ma-offend natin yung ibang tao kaysa ma-offend natin yung Panginoon natin. Mas okay nang mapunta tayo sa negative side ng ibang tao compared mapunta tayo sa negative side ng ating Panginoon. If we will continue in verse 10 to 13, ang sabi dito, pero sinabi ni Ashpenaz kay Daniel, natatakot ako sa hari. Gusto kitang pagbigyan, pero natatakot ako. Lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Ashpenaz. Sabi niya, subukin ninyo kami ng 10 araw. Gulay at tubig ang ibigay ninyo sa amin, pagkatapos ng 10 araw, ihambing ninyo kami sa iba. Sabi ni Daniel, try us. Try me. 10 araw lang po. Ano ba naman ang 10 araw eh? 3 taon nyo kami ititrain. 10 araw lang. Kapag pumalya, the rest of the 3 years, susunod kami sa inyo. Ang sabi nung, ang sabi dito, si Daniel ay nag-step up. Alam nyo, bilang isang mga Kristiyano kapatid, ang ganda ng lesson na pwede nating makuha dito. Have you ever tried to test your faith? Hindi ko sinasabing i-test nyo yung Panginoon. Pero have you ever tried na ipakita sa ibang tao na totoo ang pananampalataya nyo? Daniel is asking Ashpenaz, subukin mo ang pananampalataya ko. Subukin mo ang Diyos na sinasamba ko. Alam mo, hindi ito impulsive decision mula kay Daniel. Ito po ay conviction ng isang totoong Kristiyano. Bakit? Kung ikaw ay naniniwala na totoo ang Diyos mo, kung ikaw ay naniniwala na totoo ang Diyos na pinupuntahan mo dito tuwing linggo, tayuan natin yung pananampalataya natin. Tayuan nyo. Bakit kayo natatakot? Baka mamaya iba pala yung Diyos na nasa isipan nyo. Kung ang Diyos nyo ay ang Diyos din ni Daniel, tayuan natin yung faith natin. Kasi bakit? Alam natin na ito ay worth it. Alam natin na ito ay hindi sayang. Sabi nga ni Apostle Paul ako man ay nakatali sa kadena, pero ang salita ng Panginoon ay hindi matatali. Kahit saang sitwasyon, magpo-flourish po ang salita ng ating Panginoon. Ganon din sa buhay natin. Let's see kung ano nangyari. Verse 14 to 16. Pumayag naman ito at sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. So pumayag, 10 days lang naman Nakipag-bargain siya, 10 araw lang. Kapag pumayat kami, kapag nagmukha kaming kawawa compared sa iba, the rest of the 3 years, susunod na kami sa inyo. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumain ng pagkain ng hari. Ano yung nakita? Sila ay mas healthy. Isa po ito sa mga proof na effective ang vegetarian diet. Joke lang. Basta diba may everybody's birthday? Okay, maggugulay lang po tayo. Hindi ko alam kung si Ate Army nag-order ng barbecue, pero pakitabi po. Maggugulay tayo mamaya. Okay, joke lang. Wala sa gulay ang sikreto. I don't know, pero it is quite impossible na tumaba ang isang tao within 10 days na gulay lang. Pwede kang tumaba, pero I think it would take a couple of months. Meron ba dito mga nag-workout? Di ba? Si Brother Genesis, di ba nag-workout si Brother Gen? Di ba? 5 buwan na siya naggugulay. Kaya po, tumaba na po siya ng ganyan. Pero it is impossible na within 10 years, 10 days, ay tataba ka dahil sa gulay lang. Ang sikreto ng kanilang paglago, ang sikreto ng kanilang pagpapala ay hindi nakabase sa kanilang kinakain. Ito po ay nakabase sa ating Panginoon. Kaya nga kung ating titingnan, talon tayo, pagdating ng verse 19 to verse 20, fast forward, humarap na sila sa kay King Nebuchadnezzar. Ang sabi dito, nakipag-usap ang hari sa kanila at napansin ng hari na wala ni isa man sa mga kabataan doon ang makakahigit kina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang piniling maglingkod sa kanya. Sa lahat ng itinanong ng hari sa kanila, nakikita niya na ang kanilang kaalaman ay 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kaalaman ng mga salamangkero at engkantador sa buong kaharian.
Nung sila ay humarap na, natapos na ang 3 years, nakita ni Haring Nebuchadnezzar na sila ay exceptional among all of the people na andon. Alam niyo, brothers and sisters, gusto kong maunawaan natin na ang sikreto po ng biyaya, ang sikreto ng pagpapala, ay hindi nakadepende sa lugar. Hindi nakadepende sa trabaho na meron tayo. Hindi rin ito nakadepende sa attainment na meron ka. It will surely help. Yes, it will surely help. Pero hindi natin pwedeng idepende lahat doon. Kaya pinagpala sila Daniel ay hindi dahil matalino sila. Pinagpala sila dahil kasama nila ang Panginoon sa lahat ng ginagawa nila. And that is something we should realize. If you remember the story of Lot and Abraham, nag-away sila, di ba? Ang sabi ni Abraham, dahil nag-aaway na yung mga tao natin, kailangan natin maghiwalay, pili ka. Kapag pumunta kang kanan, pupunta akong kaliwa. Kapag pumunta kang kaliwa, pupunta akong kanan. Pinili ni Lot yung mas magandang lupain. Masagana yung lupa, malapit sa ilog. Napunta naman kay Abraham yung medyo downside, no? Mabato at malayo sa source of water. Pero ang sabi sa Biblia, pinagpala sino? Si Abraham. Bakit pinagpala si Abraham? Wala sa lugar ang pagpapala na saan? Na sa ating Panginoon. Kaya never nating iisipin na tayo ay magiging successful just by hard work alone. Same with Daniel and his friends. Ang sabi doon, 10 ulit silang mas magaling. Hindi dahil nasa genes nilang matalino sila. Ang sekreto ng biyaya at paglago ay nasa ating Panginoon. We are striving to be best. We are striving to be successful. Pero ang nakakalimutan natin, hindi natin sinasama sa equation ng ating buhay ang source ng lahat. And Daniel knew na kahit sila ay nasa miserableng lugar, kung kasama nila ang ating Panginoon, pagpapalain sila. Sana ganun din tayo. Nakita natin dito that they are willing to be tested. I-test niyo yung faith namin. I-test niyo yung Diyos namin. At ipinakita ng Panginoon sa buhay nila na totoo ang Diyos ng Israel. Sana ganun din tayo. Kaya ba nating ipakita sa ibang tao na totoo ang Diyos na sinasamba natin? Na totoong may Diyos sa atin. Na totoong anak tayo ng Diyos. Alam nyo, isa sa pinakamahirap gawin bilang isang Kristiyano na malaman ng iba na Kristiyano ka kahit hindi ka nagsasalita. Hindi man sabihin dito na na-discern ni King Nebuchadnezzar na sila ay mga Kristiyano, pero ang sabi doon, exceptional sila. Walang masabi ang hari sa kanila. Hindi man malaman ng ibang tao na Kristiyano tayo, pero dapat makita sa buhay natin na may pagkakaiba sa inyo. Dapat may kaibahan ka sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Ngayon, sa ating pagtatapos, actually in verse 21, let me just read this. Sinakop ang Babylonia ng Persia. Ang sabi doon, patuloy na naglingkod si Daniel hanggang sa unang taon ng paghahari ni Cyrus, king of Persia. Isipin niyo yun. Sinakop na ang Babylonia, na-recruit pa rin si Daniel na maglingkod kay Cyrus, na king of Persia. Hamakin mo. Hindi dahil matalino si Daniel. Hindi dahil magaling siya. Alam niyo kung bakit? Kasama niya ang Panginoon. Sa ating pagkatapos, I would like to give these 3 questions sa ating lahat. Number 1, sino ang nagde-define ng identity natin? Sa mundo na kung saan lahat ng kasalanan ay nagiging normal na, sino ang nagde-define ng identity nyo? Ang mundo ba na to o ang salita ng ating Panginoon? Sino ka tuwing Lunes hanggang Sabado? Sino ka sa trabaho mo? Sino ka sa school? Anong version ng pagiging tao mo kapag andun ka sa mga lugar na yun? Who define us, church? Who define you as an individual? Ang ating Panginoon ba o yung mundong ginagalawan mo? Sabi nga ng book of Peter, for whatever overcomes a person, to that he is enslaved.
kung ano ang lumalamon sa iyo, alipin ka ng mga bagay na yon. The question is, sino, ano ang nangunguna sa buhay mo? Dahil alipin ka ng mga bagay na yon. Number 2, mga kapatid, nagmamakaawa ko sa inyo. Huwag nating baliwalain yung kaligtasan na meron tayo. Tingnan natin ng mataas, church, yung salvation na meron sa atin. Alam nyo, kung mauunawaan lang ng lahat ng Kristiyano ang kaligtasan na meron sila, hindi tayo maglilingkod sa Panginoon ng basta-basta. Marahil ang dahilan kung bakit nahihirapan kang umattend ng mga gawain natin, book study natin tuwing Friday, prayer meeting natin tuwing Wednesday, Sunday service natin tuwing Sunday, marahil bakit nagiging challenging sa'yo, parang nagiging burden sa'yo, kapatid, baka hindi mo pa nauunawaan ang ginawa ng Panginoon sa'yo. Sana ma-appreciate natin yung preciousness ng salvation na meron tayo. Hindi porket libre, bumababa na yung value. Di ba ganun sa mundo? Kapag libre, parang ang baba ng value, pero ibahin niyo ang kaligtasan. Very precious. Pero libreng binigay ng Panginoon sa atin. And lastly, sino ang Diyos na pinaglilingkuran nyo? Pwede tayong sama-sama na naglilingkod ngayon dito, pero baka iba-iba ang version ng Diyos sa isipan natin. Baka iba-iba yung version ng Panginoon na meron tayo. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay kagaya ng Diyos ni Daniel, kung ang Diyos na iyong pinupuntahan tuwing linggo dito sa simbahan ay ang Diyos ng Biblia, kapatid, parang awa mo na. Tayuan mo ang pananampalataya mo. Tayuan natin yung ating faith. Wag nating i-compromise ang tama sa mata ng Panginoon para lang sa term na pakikisama. Huwag tayong matakot na ma-offend ang ibang tao. Huwag tayong matakot na may mga taong magalit sa atin kapag tinatayuan natin ang tama sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, it is worth it. To the point that he is willing to place his life on the line. Same with Daniel. They placed their life on the line. Ayaw namin ng pagkain ng hari. Ayaw naming maging madumi. Sana ganoon din tayo. Ayaw natin na masaturate ng mundong to kasi bakit? Ayaw nating maging madumi sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa inyong salita, sa inyong mensahe sa umagang ito. Panginoon, kayo po ay mabuti, kayo ay tapat sa aming buhay. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang namin, patuloy niyo po kami binibigyan ng awa. Panginoon, kaawaan niyo po nawa kami na magkaroon kami ng realization sa mga pagkukulang namin. Realization, Panginoon, sa mga pagkakamali namin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na tumayo sa inyong salita, tumayo, Panginoon, sa kaligtasan na binigay niyo sa amin. At ipamuhay po ito sa mundong to, na makita ng ibang tao na kami po ay may Kristo, kami ay may Diyos sa buhay namin. Panginoon, tulungan niyo po kami dahil kung sa amin lang, hindi namin kaya. Kami po ay mahina, kami ay makasalanan, kailangan po namin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na tutulong sa aming magbago, bumalik sa tamang landas at lumakad ayon sa inyong kalooban. Panginoon, tulungan niyo po kami. At kayo po nawa ang magpalambot ng aming isipan, magpalambot ng aming puso sa mga oras na ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, namin Diyos sa mga tagapagligtas. Amen.